Magsiluhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na spiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Papuri pasalamat isin. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa Kanya ang liwanag, siya ang liwanag. Sa Kanya humingi ng liwanag at di madidimlan kailanpaman. Ang may pandinig ay nakarinig. Nang dahil ang Ama ang nagkaloob ng buhay, di nga ba't siyang nakakaalam ng buhay ng sinuman? Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung paano ang kanyang kalooban, kung susundin lamang ng mga nilalang, sino nga kaya ang tuwirang mahihirapan? Isa lamang ang katanungan, mga minamahal. Bilang isang Apo Conching, kung sa paglilingkod kaya ay sakit pa ng kalooban ng nararamdaman, kaguluhan pa ng kaisipan ng nagahari, makapaglilingkod kaya? Simple lamang po. Ba't ka ba naglilingkod kung nalilito ka, nagugulo isip mo? Bakit ka ba naglilingkod, masama pala loob mo? Simple lamang po. Sa makatwid kaya ka nakapaglilingkod araw-araw, may galak ka. Nagnanasa kang araw-araw, madama mo ang Ama. At hindi mo na natatanto o nawawari, bakit nga ba ang saya-saya mo? Wala ka namang nakikitang nakakasaya. Ngunit bakit sa puso mo'y maligaya ka? Yun ang tanong, mga minamahal. Simple lang. May gawain kaya araw-araw? Kung bilang isang Apo Conching nababagot sa buhay dahil ganito, ganyan at ganon, paano ka makapaglilingkod ng kabanalan? Makapangungusap ka ba ng kabanalan kung nalilito isip mo? Paano ka bang makapag-ahayag ng magmahal kayo sa kapwa nyo kung ikaw mismo may galit sa puso mo? Parang dinadaya ang Ama. Hindi mo naman siya madadaya. Sino dinadaya mo? Sarili mo, di baga? Kaya simple lamang. Ibig lang sabihin nun, masarap maglingkod sa Diyos. Buhay ba ang Diyos? At siya ang nararamdaman ng mga tapat na naglilingkod. Na kapag inisip mo nga, para kang kawawa, para kang kabagabag sa kapwa mo. Pero bakit hindi ka naawa sa sarili mo? Yun ang tanong eh. Sa kabila ng mga ginagawa mo, may mangungutya pa sa'yo, may naghahamak pa, humahamak, may nagtatawa. Bakit nga ba masaya ka pa? Simple lang, napakasimple. Sapagkat nararamdaman mo ang Diyos sa kabila ng mga pinagdaranan. Di ba ga? Kaya, yun lamang ang pagnilayan nyo. Kayo rin matatanong nyo sarili nyo. Halimbawa, gusto mo maglingkod, naglilingkod ka. Pero naglilingkod ka, masama ang loob mo. May napala ka ba? May naramdaman ka ba? Kaya mahirap, di ba? Sarili mo rin ang dadayain mo. O halimbawa, nag-ahayag dito, sumainyong kapayapaan. Ikaw mismo walang kapayapaan ng isip mo. Hindi ka ba hunghang niyan? Hunghang na hunghang ka. Baliw ka pa.
Sapagkat sabi mo, sumainyo ang kapayapaan, niloloko mo lang pala ang kapwa mo, dinadaya mo sarili mo, espiritu kunwari ang nasa sarili mo, pero ikaw mismo wala kang kapayapaan. Di ba ga? O halimbawa sinabi, magmahalan kayo. Hindi ka marunong magmahal. Paano ka matututong magmahal? Ikaw din, hindi ka marunong magmahal. Tapos sasabihin mo sa kapwa mo, magmahalan kayo. Hindi ka babaliw niyan. Mga minamahal, isang halimbawa lamang ang tinutukoy sa inyo na walang maglilingkod ng araw-araw kung hindi nasisiyahan. Walang maglilingkod araw-araw kung hindi natutuwa. Walang naglilingkod araw-araw kung hindi payapa. Ngunit ang tanong, bakit ka ba nga napapayapa samantalang may pinagdaraanan ka naman sa buhay? Bakit hindi mo yun nakikita? Bakit hindi mo yun nakikita? Ang tanong, ba't di mo nga nakikita sapagkat ang nakikita mo ang kadakilaan ng Diyos sa buhay mo? Buhay ba ang Diyos? Kaya nga pagtatawanan ka. Bakit nga sila masaya? May pera, may ganito, maligaya, masaya, maligaya, masaya, maligaya, masaya daw. Bakit ganun palang masaya, maligaya? Bakit hindi nakokontento sa buhay? Kaya ano ang katugunan ng Ama? Ang tunay na maligaya at masaya, hindi sa bibig sinasabi, hindi pinakikita sa halakhak, at hindi makikita dun sa halakhak, tuwang-tuwa, ngunit ang puso'y lumuluha. Buhay bang Diyos? Ang tunay na ligaya sa puso na darama, na kaya sa kabila man ng bakit nga ba, makita mo yung kapwa mo, yung umaayaw sa'yo, yung hindi mo gusto, parang nagpapakababa ka pang, ikaw pa nagsasabi, oy, kumusta na, nasaan ka ba? Parang bingi, parang bulag, hindi ka nakikita. Pero ba't nagagawa mo yun? Dahil sa pagpapakababa mo sa Ama, dahil sa pagpapatotoo mo at pagpapakilala mong ikay nagpakababa sa Kanya. Ano ba kung hindi ka pinansin ng kapwa mo? Ano ba kung hindi ka sinagot? Ano ba naman kung hindi ka mahalin? Ang Diyos mo naman nagmamahal at pumapansin sa'yo. Buhay ba ang Ama? Ang Ama naman ang siyang sumasagot sa'yo. At paano mo nakikita na sinasagot ka? Walang perfect na buhay, kaya huwag tingnan yung mayroong pang kulang at mayroong pang mali. Kundi ang tingnan mo, sa oras na kailangan mo siya, sinagot ka, tinugon ka niya. Ano yung sinagot niya sa iyo? Halimbawa, Panginoon ko at Diyos ko. O isang halimbawa po ngayon, ano? Ang sabi sa akin ni kapatid na Ana, Apo, may misa po bukas kay maaga. Tama na po. Hindi, wala pa ka ako yung mga taga sa Roque, wala pa ka ako, kakaunti pa darating. Ngayon po, nagnilay ako. Teka muna, sabi ko, baka mapaya ako kapatid. Panginoon, darating po ba sila? Padating na eka. Pamiyamiya nakita ko pumapasok ang San Roque. Yun ang Diyos, kaya sumasaya ako. Sapagkat tinutugon niya ako. Kung hindi ako tinugon, abay, uuwi na rin ako. Bakit? Makapaglilingkod ka ba araw-araw kung nakikita mo yung hinihiling mo, hindi niya sinasagot? Kaya ka nga natutuwa. Kaya mo nga napapatotohanan siya pinaglilingkuran mo. Sapagkat kapag hiniling mo, Panginoon, kung nararapat sa iyong kalooban na itong taong ito'y gumaling pa, ipagbigyan mo ako. At kung hindi naman at di siya nagbabago, bahala ka na. Ganun po ako dumulog. Ba't ko naman paninikluhod ng paninikluhod yung taong nagpapakadahirap ako na pagluhod kahit masakit ang tuhod ko para sa kanya. Pagkatapos naman ako'y hindi niya pinakikinggan. Kahit ang Panginoong Hesukristo, pinabayaan niya yung umaayaw at hindi siya nakapagpagaling sa dakong lugar niya. Buhay ba nga, Ma? Hindi lahat ng tao ay napagaling niya. Sapagkat ang lahat ng nagtiwala at naniwala sa kanya, siyang lamang ang nakinabang. Buhay ba nga, Ma? Buklatin niyo sa banal na aklat. Basahin niyo sa banal na aklat. Baybayin niyo sa banal na aklat kung lahat ng tao sa dako niya ay pinagaling. Kagaling eka. Bakit eka yung malalayo pa eka ang mga nagsisigaling? Sapagkat silang malalayo ang naniniwala sa kanya. Kaya sa sariling bayan ay hindi nakapagpagaling sa lahat ng tao. Sapagkat kinukutya. Hindi naman ang Kristo nagpapagaling sa katauhan bilang Jesus, kundi ang kapangyarihan ng Espiritong sumasa kanya bilang Jesus na nagkatawang tao. Naunawaan niyo baga? At yun ang pawang katotohanan. Bakit ka sumasaya kahit wala kang salapi?
na katulad ng kapwa mo. Ang kinasisiya at kinasasaya mo, yung narinig mo ang Diyos sa tinig niya ay eto, anak, lumaban ka sa buhay mo. Sapagkat di lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Ngayon sinabi niya yon. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, pinagtiwalaan mo yun ang salita niya, ang pinagninilayan mo, at kinakain mong daily bread araw-araw. Daily bread. Yun ang daily bread mo. Pagkain mo araw-araw. Kaya naman busog na busog ang kaluluwa at espiritu. Subukan ninyo. At pag hindi naganap sa inyo, sasabihin ninyo, luka-luka ka. Tatawanan ko lang. Bakit? Sapagkat luka-luka nga pala ako eh. Di ko alam yung salitang luka-luka dahil luka-luka ako. Ngunit kapag normal kang tao, alam mo yung salitang luka-luka. Buhay bang Ama? Ngayon ang tanong, sinabi ba ng Ama ang mga lingkod ay banal na? O ang sinabi ng Ama, ang tao ay pinapaging dapat niyang banal sapagkat alam niyang makasalanan at nagkasala, kaya ibinaba niya ang espiritu niya na uugnay sa tao upang linisin at hugasan ang karumihan. Ang kaligtasan ay Kristo na tatanggapin. Kaya naman ikaw, sa sarili mo, hindi mo sinasabing, banal na ako, huwag mo akong hamunin, banal ako. Sapagkat ang banal ay hindi humahamon. At ang banal ay hindi nang hamon. Kundi humamon sa pananampalataya ng tao, hindi humamon makipag-away at makipagtunggali, kundi hinamon ng tao sa pananampalataya na kung sasamba sa katotohanan at ang Ama ang tatanggapin, tunay na ang liwanag ay kakamtan. Buhay ba ang Ama? Kaya, nakatapagtataka. Sinasabi ng marami, alam ko na yan. Pinag-aralan ko na yan. Napag-aralan, alam, pero ayaw sundin. Ano ba ang unang utos? Ang pinakamahalagang utos, ibigin mo ang Ama ng higit sa lahat at ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Iniibig mo ba yung kapwa mo? Wala namang ginagawang masama sa'yo. Ba't ba ayaw na ayaw mo? Ang tanong, bakit ba inaayawan mo? Wala namang ginagawa sa'yo, di ba? Sino ang mga ito? Yung ang nagpapalagay ay sila'y magagaling, sila ang tama, sila lang maliligtas. Hindi ba sabi ng Ama, ang lahat ng susunod sa Kanya at kikilala ay maliligtas? At ang susunod sa anak niya at kikilala sa Kanya ay ililigtas niya. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, wala kang tutukuyin, sasagasaan at huhusgahang kapwa mo kung nasa totoo kang pananampalataya. Sapagkat hindi mo hahamakin ang kapwa mo sa pananampalataya nila at di mo huhusgahan ang pananalig nila sapagkat kung ano pananalig nila at pananampalataya, ikaw gawin mo ang para sa iyo. Sapagkat hindi sinabi ng Ama, sa akin ka lang makinig. Doon sa taong ginagamit. Ako lang pakinggan nyo, huwag kayo makikinig sa iba. Hindi niya sinabi yun. Kundi lahat ng totoo ipakikinggan niya. Buhay ba ang Ama? At lahat ng tapat sa Kanya ay kikilalanin niya. Sapagkat ang tapat at totoo sa Kanya, nakikita at damang-dama niya. Yaon ang totoo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Ama? Kung minsan, babatiin ka ng tao, para bagang pilit at may kasama pang pang-uyam, pang-tuya. Ikaw ba'y walang isip at wala ka bang pandama? At ang katakataka nga, at maraming katanungan na dapat mo ngang huwag nang intindihin at baka mabaliw ka sa kakaisip doon. Bakit? Sa halip na nakilala mo ang Ama at kinilala mo nga siya at kaya ka nagbago at pilit mong binago ang sarili mo sa pagkatakot mo sa Ama at pagkilala mo sa Kanya, bakit yung mga nagsasabing nakilala ang Diyos ay hindi makapagbago? At ikaw pa ang gagawing baliw. Alam nyo, mga minamahal, kaya kapag nagnilay kayo, bakit nga kayo papatol sa kapwa nyo? Kung hinama kayo, pinangalanan kayong baliw, huwag ka kayong papatol. Sapagkat hintayin nyo ang Ama ang humatol. Buhay ba ang Ama? Kaya sa kapatirang Divine Mercy, sa gawain ito, kailan may hindi tuturo sa inyo, dumito lang kayo. At kailanman ay hindi tuturo sa inyo, ito lang ang tama, dito lang kayo sumunod.
Kailanman ay hindi kayo pagsasabihan, dumito kayo, ito ang totoo, ito ang tama. Sapagkat malaya kayo. Suriin niyo ang totoo, suriin niyo ang tama, ngunit huwag kayong padadaya. Buhay ba nga ma? Ang pinauunlad halimbawa, ang produkto mo ay safeguard. Ang ilalathala mo ba't palalakasin ay Palmolive? Naturalmente, kung ano yung produkto mo, siyang ilalathala mo at ihahayag mo. Ganon din sa Katoliko. Katoliko ka. Naturalmente, kung ano yung batas nyo, kung sino at ano ang pinakadapat nyo sundin, yun ang susundin, di ba? Ngunit, ang pinakaugat at puno, walang iba ang Diyos Ama. Sapagkat siyang pinagmulan ng tunay ng katotohanan. Kaya, ang mga nasa katotohanan, ang sasabihin ay, magtiwala kayo sa Ama. Kilalanin niyo ang Panginoon. At ang susundin ninyo sa pangalang Kristo dahil ng katotohanan ay tahakin nyo. Buhay ba nga ma? Ngayon, bakit kailangan magmagaling ka sa kapwa mo? Nasasabihing tama ka at mali ka. Tama iyon, mali ito. Walang nakababatid ng totoo kung sinong tama sa tao. Walang nakababatid sa totoo kung sinong matwid sa tao. Walang nakababatid ng totoo kung sino ang tapat at totoo sa tao, maliban ng Ama. Kaya ang pinakamahalaga para hindi mo pasanin at dalahin kung ano sinabi mo hindi tama, huwag kang manalita ng di tama't akma. Buhay bang Ama? Ano baga ang ibig ituran? Sa dakong ito, sundin ninyo ang kalooban ng Ama, ngunit tao'y huwag nyo sundin. Kalooban nyo, sulong, pakiramdaman nyo, ngunit pakinggan nyo at pakiramdaman higit ang Ama para hindi kayo natatangay ng bilang tao kayo. At hindi manaig ang pagkataong kalooban nyo, kundi manaigay ang kalooban ng Ama. Sapagkat ang kalooban ng Ama, siyang dapat manaig kanino mang tao. Sapagkat kapag ito ang nanaig sa buhay ng tao, tunay na. Huwag mo sabihing nakita mong nagkalat ang salapi ng kapwa mo, tingnan mo kung mag-imbut ka. Nagkalat ang sasakyan ng kapwa mo, tingnan mo kung maiinggit ka pa. Sapagkat wala sa iyo yan. At totoo yan. Sapagkat wala ka na doon, nakatuon at din nakatutuon doon ang isip mo. Ngunit, sinungaling ka naman kapag hindi mo sinabing hindi mo kailangan yan. Kailangan mo, subalit hindi mo iniimbot. Kailangan mo, ngunit hindi ka naghahangad ng hindi mo kaya. Sapagkat ang alam mo, ang kaya mo lang at kakayahan ang dapat mong pairalin, huwag mong kayanin ang di mo kaya. Sapagkat mahihirapan ka na. Kaya ang hintayin mo, ang kalooban ng Ama, sundin mo, at hanapin mo ang kaukulan niya, at kumilos ka, gumawa ka. Ngunit huwag kang maraming sinasabi. Sapagkat habang dumadami at na marami ang sinasabi ng tao, dumaratalang kasalanan, naiiba ang tema ng usapan. Buhay bang Ama? At siyaon ang pawang katotohanan, mga minamahal, sa lakbayin sa lupang ito, kapag naglakad ka lang, magbibitak ang paa mo. Subalit, kapag sumakay ka, maaring gumaan ang pakiramdam ng paa mo. Ngunit, kung kinakailangan tahakin mo ang landas na matuwid na diretso, huwag kang palingon-lingon para makilala mong totoo ang Diyos Ama. At siya ng pawang katotohanan, mga minamahal, kapag ang tao ang binalingan mo, pinakinggan mo, sinuri mo, pinagmasdan mo, hindi ka maitutuwid sa tumpak at dapat ng Diyos Ama ang uunahin mo. Kaya, kung alam mong tama ka, sumulong ka. Kung alam mong mali ka, ibalik mo ang tama sa buhay mo. At ang Diyos Ama ang gabay at patnubay mo. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Mula sa Exodo. Pagkatapos, sinabi naman ni Yahweh kay Moises, umakyat ka rito sa bundok, isama mo sina Aaron, Nadab, Abihu, at ang 70 sa mga leader ng Israel. Paluhurin mo sila sa isang lugar na malayo sa akin,
at ikaw lang ang lalapit sa akin. Sabihin mo naman sa buong bayan na huwag aakyat sa bundok. Pagnilayan ninyo. Anak lahat ng Ama, ang mga Israelitang hinango ni Moises sa Ehipto. Subalit binilinan siya. Umakyat ka rito sa bundok, isama mo si Aaron, Nadab, Abiyo at ang 70 sa mga leader na Israel. Paluhurin mo sila sa isang lugar na malayo sa akin, ikaw lang ang lalapit sa akin. Sa makatwid, may tanging tinatanging tagapagpalapit sa kanya para sa mga anak niya. May pinili siyang ilapit ang mga kapwa niya para tanggapin naman ng Ama, para sila ay makilala at tanggapin din siya. Sapagkat hindi niya hihirangin lahat mangangaral ang tao, hindi niya hihirangin lahat ay guro ang tao, hindi niya hihirangin lahat ay manggagamot ay tao, at hindi niya hihirangin lahat ng tao ay mayaman. Lalong hindi naman niya gagawing lahat ay mahirap. Kaya may salitang mayaman, mahirap, katamtaman. May salitang masama at mabuti. May salitang hirap at ginhawa. May salitang mataas at mababa. Lahat na ito ay may kaakmang gawa. Sinabi ng Ama, ang mga salitang yaon ay inaakmaan niya ng karampatang kaganapan. Mataas na bundok, sinong makakaakyat? Pagda kakaraka-raka, hindi lahat ng tao ay aakyatin ito at makakaakyat sa bundok. Bilang na bilang ang aakyat sa bundok. Sa makatwid, sa kataas-taasang Ama, hindi rin lahat ay makakaakyat. Buhay ba ang Ama? Sa malawak na karagatan, hindi lahat ay makasisisid sa malalim. Sa makatwid, hindi rin lahat ng tao ay mayroong kaukulang kalaliman na kaya nilang arukin ang kalooban ng Ama. Magnilay kayo, mga minamahal ko. Pagbulayan nyo ang mga nilikha ng Ama. Ngunit sino makapagtatanto nito? Kailanman ay hindi kayang tantuin ng tao, hindi kayang suriin. Kaya nga't may pag-aaral at may pagninilay, mayroong pagtanggap at pagkilalang ganap. Kung ang tao ay kikilala at tatanggap sa Ama, ang kanyang kaukulan ay matututunan. Ang may pandinig ay karinig. Nakaakma sa buhay ng tao ang lahat na nakatala. Ngunit hindi inaakma ng tao ang salita ng Ama sa kanyang buhay. Kung aakma lamang ng tao ang salita ng Ama sa kanyang buhay, hindi siya maliligaw. At kung hindi siya maliligaw, ang Ama ang kapiling niya araw-araw. Ngunit sino kaya ang hindi maliligaw kung ang isip mo ay nakalisya? Halimbawa, sinabi mo, Panginoon ko, Diyos ko, nananalig ako sa iyo. Pagkatapos mo sinabing nananalig ka, kumusta ba? Maganda ba ang ani mo? Ay, Diyos ko, padating na yung bagyo, padating na, hindi yata ako ani. Kala ko bang nananalig ka? Ba't kinukumusta mo yung bagyo? Ba't hindi mo hanapin ang bibibiyaya niyang ibibigay sa iyo? Nananalig ka, di ba? Ganun ang ibig sabihin ng Ama. Nananalig ang tao, ngunit maraming takot, maraming tanong. Dumaratal yan sa buhay ng tao, dumaratal yan sa isip ng tao. Halimbawa, may nangako sa iyo. Darating yung pag-iisip mo na nililitot, ginugulo ka. Pagtitiwala, kumisan ay wala. Paniniwala, kumisan ay wala, sapagkat hindi mo kilalang tao. Subalit alalahanin mo, ang kapwa mo'y lokohin ka man, ngunit ang Ama'y di ka lolokohin. Kaya sa kanya ka maniwala at magtiwalang ganap. Buhay ba ang Ama? Sa madaling salita, kung sino ang nakaakyat sa taluktok ng kalooban ng Ama at kataas-taas ang kalooban niya, madarama nila ang kalaliman niya. Magnilay kayo, mga mahal ko. Lahat ng iniutos ni Yahweh ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot
Lahat ng iniutos ni Yahweh ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ni Yahweh. Kinabukasan, maagang maaga siyang nagtayo sa altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan kay Yahweh. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Pagnilayan ninyo, hindi bagat ang dugo'y nakakadiri? Ngunit nung panahon na yun, inaalay, hinahandog, kinakalat pa. Sapagkat yaon ang alam nilang paghahandog at pag-aalay. Subalit nang dumatal na ang Kristo, iisa na lamang ang inandog ng dugo at laman. Wala na. Tinapos na yung paghahain na papatayin mong hayop at ang dugo ay kakalat mo sa pintuan, ikakalat mo sa pader, liliko mo, lalagay mo sa mangkok. Tapos na yung karumihan. Tinapos ng amang karumihan. Nilinisan niya na tinugasan ng mga anak niyang minamahal. Kaya't kung susunod lamang, kakamti nilang tunay niyang kalooban. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ng mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Kagaling nilang sumagot. Sa palagay niyo, nakasunod sila? Hindi. Sapagkat anong naging dahilan? Gutom. At yan ang tao. Gutom. Ang hindi nila nababatid, ang pangakong mainam, kung ito ay pagbabatahan nila, yung pagsubok na ibinigay na yaon, ay mas higit na kainaman ng kakamtan. Subalit, nang dahil ang tao'y gayon, mapagmadali, mapag-inipin, at maraming hinahanap, hindi pagdakakarakay magtitiwalang wala pa katagal naman. Pagkatapos ay sasabihin, mabuti pa eka sa Ehipto. Doon, kahit alipin kami, pinakakain kami ng karne, nakakakain kami ng karne. Kaya naman itong ama, nagsugo ng mga pugo. Binaba ang mga pugo. Kaya pala ang pugo, kapag nakikita nyo, alalahanin nyo kung paano ang ama ay nagpakain sa mga Israelita. Sa makatwid, wala mang bumuhay sa kanila. Hindi man nakitang inalagaan ng mga tao, ngunit naglipana, nagkalat. Pinupulot lamang nila. Ganyan pala ang ama. Kaya niyang magkalat ng biyaya, kaya niyang magsabog ng biyaya, kaya niyang magbaba ng biyaya. Kaya niyang magpalipad ng may pakpak. Ngunit ang walang pakpak, lalakad. Kaya huwag kang mataas ang lipad, tao ka lamang sa lupa. Baka mabali ang pakpak mo, ikay lumagapak. Yaon ang pawang katotohanan, mga mahal. Sapagkat ang katotohanan ay katotohanan at ang kababaan siyang nais ng amang mahal. Kaya't ang mababa, tinataas ng amang dakila. Pagkatapos kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisika ng mga tao. Nako, sa panahon ngayon, dugo iwiwisik sa'yo. Hindi bagat kapag naduguan ngayon, pag nagpatay ka ng manok, tumalsik agad, magbibihis ka. Subalit noon, winiwisikan pa ng dugo. Nang dahil hindi nagandahan ng ama sa pananaw niya, at di niya kinalooban na maganda sa pananaw niya, at di siya nasisiyahan sa mga nakikita, iniban niya. Wala nang pinahain, kundi ang bilang iisang kordero na nagkatawang tao, Heso Kristo.
Naway nawawaan ninyo ang istorya, mga mahal ko. Umakyat nga sa bundok sina Moises, Aaron, Nadab, Abihu, at ang 70 leader ng Israel. Doon nakita nila ang Diyos ng Israel, ang kanyang tuntungan ay animo sa pirong bughaw at nakasisilaw na parang langit. Ngunit hindi sila na bagamat nakita nila ang Diyos at sila'y kumain doon at uminom. Ulitin natin. Doon nakita nila ang Diyos ng Israel, ang kanyang tuntungan ay animo sa pirong bughaw at nakasisilaw na parang langit. Ngunit hindi sila na bagamat nakita nilang Diyos at sila'y kumain doon at uminom. Sa makatwid kay buti ng Ama ng mga panahon na yon, pinasisilay niya ang kanyang tuntungan. Pinakikita niya ang kanyang kaharian, ang kanyang kaningningan. Ngunit, nabulagan pa rin ang mga tao. Kaya't, upang maganap ang makapaghari siya sa mga anak niyang kikilala sa kanya, binaba ang magliligtas sa katotohanan ay magpapadatal ng katapatan at ang tutupad at susunod mapaghaharian niyang ganap. Mga minamahal, hindi ninyo mawawawa ang lahat ito. Maliban ang kamtin ninyo'y espiritu at ang espiritong sumainyo siyang mag-uulat, magpapalahayag ng inyong karapatang makaunawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mapapalad kayong nakaunawa. Manahan nawa kayo sa pangunawa at patuloy niyong kamtin yaong mabuting kalooban ng Ama. Mapagharian kayong lubos. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya ikaw na nakadadama ng kanyang pagmamahal, ikaw na nakasisilay ng kanyang kahiwagaan, ikaw na nakakita ng kanyang kahimalaan, hindi ba maligaya ka mismo? Sapagkat ikaw mismo ang nakasilay ng dinasisilayan ng kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Kaya mga mahal, maligaya ba kayo? Masaya ba kayo? Totoo ba kayo? Maligaya talaga kayo kapag totoo kayo. Noon, binaybay ng Ama ang mga candy, binibigyan niya ang kahulugan. Dilaw, kulay liwanag, to the max na liwanag, kam tinawang ninyong ganap. Buhay ba ang Ama? Pula, dugo, pakikipaglaban, kagitingan, katapatan. Naipaglaban niyo ba ang Diyos sa inyong puso? To the max, nakaloob ng Ama ay kamtin niyo. Halo-halo, liwanag, kasaganaan, tagumpay. Nasa inyo ba ang Diyos na buhay? Sa isang Diyos na buhay, kayang magdulot ng inyong narinig na liwanag, kasaganaan, at tagumpay. Tinatamasan nyo na ba iyon? Purihin nyo ang Ama. Sapagkat di lamang sa tinapay na bubuhay ang nilalang, bawat araw dapat kayong may pag-asa at kagalakan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika
magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi ka niya, manalig ka na. Oh, bawat araw ako sa inyo'y pagpalain ka na. Naghihintay, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Manalig, angkinin at tanggapin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sino ba ang magulang na mapagmahal sa kanyang mga anak? Na nagnanasang mahirapan ang mga anak niya. Meron ba? At sino naman ang mga anak na nagmamahal sa kanyang mga magulang na nagugustuhan niya yung mga magulang nila ay pinagtatawanan, pinipintasan, hinuhusgahan, hinahatulan? Mayroon ba? Kumisan, hindi man kumikibo ang anak mo, pero nasa loob, di ba? Kaya, kung makikinig ang isang magulang sa damdamin ng anak, makakapaglingkod ba kapag dumadanas ka ng mga maraming pinagdaraanan? Hindi. Hindi. Kaya anong ginagawa ng isang naglilingkod? Binabaliwala ang damdamin bilang ina, bilang ama. Sinasaalang-alang ang damdamin ng sapagkat kung hindi gayon, hindi mo matutupad ang layunin ng Ama. Kaya, bakit nagagawa naman yon? Sapagkat, ang magsisiwalat nun, ang maghahayag nun, yung mga nakakadama kung ano nararamdaman nila. At hindi naman sila maunawaan ang hindi nakakaunawa sa kanila at hindi nila nadarama ang gayon. Kaya ang magkakaunawaan lang, yaong mga katulad, ang mga pandama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang tatanggap sa kanila, yaong tulad nilang gusto ring kumilala sa tinitingnan nila at kinikilalang Diyos Ama. Kaya mga mahal, tandaan ninyo, panandalian lang ang buhay sa lupa. Hindi na mahaba ang panahon ngayon para mabuhay ka sa lupa. Ilang patay ang aming pinuntahan na. Sa 2 araw na, halos magkasunod. Isang 48, isa uling 48, isang ilang taon yan? Bata? 12. Samantalang noon, anong buhay? Kulang 1,000, may gitsyam na raan. Sumunod, may gitsyang daan na lang. Ngayon, ilan kaya ang aabutin
ng 80 man lang sa mga henerasyon na bata ngayon. Kaya kung halimbawa, sasabihin ng magulang, ay, eka, mag-asawa ka 30 sa 30. Para namang, pag nag-asawa yung anak, siya nagbibigay anak. May nag-asawa nga ng bata, hindi pa nagkaanak, hanggang ngayon walang anak. Hindi ko na ilalayo po. Bilang lingkod ako, ang anak ko. Pero di ako nagtatanong sa Diyos. Hindi ako nagagalit, nagdaramdam. Sapagkat alam ko may plano siya. Subalit kung hindi ko pananaigin ang kalooban ng Diyos, at ang tatanong ko'y ba't ganon, magtatampo ako. Ngunit nang dahil pinababaybay niya sa akin ang istorya ng mga hinirang niya, abay tuwan-tuwa ako. Buhay ba ang Diyos? Bakit? Sapagkat alam ko may kalooban siya, na may plano siyang mas maganda. Hindi po plano ang gagawin niya, kundi plano ng Diyos. Pagkatiwala niyo sa kanyang plano niya, at sundin niyo ang kanyang kagustuhan, makikita niyo sa pagsunod niyo, wala kayong mararamdaman. Pait. Pero sinusubukan ka ng mapait ng kapwa mo. Pero ang nalalasap mo'y tamis. Bakit? Sapagkat ang Diyos mo ang siyang nagsusubo sa iyo ng tamis para di mo malasap ang pait na ginagawad ng kapwa mo. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? At yan ay pawang katotohanan, katotohanan. Kaya naman, may mga nagsasabing, eka. Alam nyo, mga minamahal na kapatid, ang iba dinadaya lang ang sarili, nagpipretend baga. Nagpapakitang masaya, hindi naman. Nagpapakitang maligaya, hindi naman. Pero kapag lingkod ka ng Diyos at totoong nasa puso mo siya, hindi ka kailangang magganon. Magkunwari, magpretend. Samantalang totoo ang galak mo sa puso mo. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Sapagkat nandoon ang saya. Dito sumisibol. Hindi dito. Hindi dito. Dito mismo dito. Kaya, nagagawang kumisan lumuha ang mata mo, hindi dahil galit ka. Habag at awa pa ang nadarama mo sa kapwa mo. Hindi galit. Buhay ba nga, ma? Kung bakit nga ba kumisan nagaganap sa buhay mo yung lahat. Tinuntun mo ang kalooban ng Ama. Sinusunod mo ang kalooban ng Ama. Ngunit yung mga hindi makasunod at ayaw sundin, napalagay naman nila'y tapat sila at sumasamba sa Ama. Patuloy kang pinasasakitan. Mardaramdam ka ba? Hindi rin. Bakit? Sapagkat alam mo naman, may hahatol kanino man. Kaya wala. Patag. Patag na patag. Sapagkat alam mo, ang tinatawagan mong Diyos ay buhay, ang sinasamba mong Diyos ay buhay, at ang Diyos na kinikilala mo ay nakakakita, nakaririnig, kahit di mo nakikita, naririnig mo siya. Buhay ba nga, ma? Buhay ba nga, ma? Kaya sa inyo lahat, masaya ba kayo? Buhay ba ang Diyos? Yan ang dapat manahan sa inyo. O sulong sa inyong mga kapatiran na mga nagtibay. Sa mga pinagdaanan ninyo ay patuloy kayo nanalig na ng palataya. Hindi ba kayo nahulagpos? Sa totoong nagtitiwala, sa totoong nananalig, sa totoong tumanggap, sa totoong tapat at nagpapakatapat, hindi ba kayo masaya? Pero may pinagdadaanan kayo, no? Ang tanong, bakit nga ba? Sapagkat patutuong ang Diyos ay buhay. Nakilala ninyo, sapagkat kung hindi nyo nakilala at nadama, ay hindi na lang. O, tingnan nyo. Ito lang po ang tanong eh. Halimbawa, kapwa mo mismo, marami sinasabi sa'yo. Di naman niya alam yung mga sinasabi niya sa'yo. At ikaw mismo, alam mo ginagawa mo. Makikinig ka ba? Kaya, bakit nangyayari yung hidwaan, alitan? Bakit? Siraan? Bakit? Pagkatao yan. Ngunit kapag wala yan, spirito yan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat,
Namnamin nyo ang kaloob ng Ama, bulay-bulayin nyo, tantuin ang salita niya, at sa buong pagkatao nyo, ipabayaan nyo siyang manahan at siyang maghahari na tuwiran. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kumusta ka na? Oh, kumusta na? Mapalad ka at magpasalamat kasama. Pinagtitibay ang kalooban mo at pati anak mo, manugang mo. Sapagkat sa dating buhay mo, kahit utangin, sigurado, ospital. Hindi kita kilala sa unang buhay mo, sa bilang tao. Subalit, yan ang pinakikita ng Ama sa hiwaga. Ngunit hindi lahat ay kakamtin yan. Bakit? Sapagkat kung urong sulong ka, mahirap mong kamtin yan. Kailangan diretso. Pagtitibay sa loob para makamtan mo yon. Pero kung may takot ka at pag-alinlangan, hindi mo kakamtan yan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Bakit? Bakit? Katulad mo, sa unang buhay mo, sigurado hahanapin mo pampatak dyan, pampatak, pampatak. Ang tanong, sa pagpapatak ba, pagpapatak agad naman din gumaling? Paulit-ulit din ano? Bakit? Simple lang eh. Diyos ko at Ama ko, paano ko nga makikilala ang hiwaga mo noon sa buhay ko? Kunwari, nananalangin ako, nagdadasal ako, luhod ako ng luhod, simba ako ng simba, punta ako ng punta doon. Pero hindi man kita nadadama sa puso ko kasi hindi kita nakikita eh. Di ba ganon? Subalit nang naramdaman mo siya, nagtiwala ka, naniwala ka, di mo man siya nakikita, nandito siya. Nasubukan nyo na ba yun? Kung nasubukan nyo na, mag-alak kayo at magpuri. Sapagkat ang pinakikilala sa inyo ay ang Diyos noon, Diyos ngayon at magpakailanman. Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. Hindi sinabing huwag kayong uminom ng gamot, huwag kayong magpadoktor. Ang sinasabi, tinutukoy dito kung paanong kahiwaga ang pagkilos ng Ama. Kaya may pinakikita siyang pinagtitibay upang sa gayon, mapakita yung natural na gawa niya. Yung walang halo, kundi yung natural, yung special na ginagawa niya, yung kapangyarihan niya. Ngayon, hindi mo ito kakamtan kung may takot ka at may pagkukulang pa, sapagkat lalo na kung may pera ka. Buhay bang Ama? Sapagkat pananaigin mo, yung baka natatakot ka, mamamatay ka. Yung katotohanan lang yan. Kung di mamamatay ang tao, di pa mamamatay. Subalit kung mamamatay at takda na, kahit anong gawin mo pa, patay ka talaga. Bakit? Ang nabubuhay ba ay tao? Ang nakabubuhay ba'y gamot? Ang nakabubuhay ba'y salapi? Wala. Ang Diyos ang bumubuhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya, para hindi kayo nahihirapan, nasasaktan ng kalooban, o magugulumihanan, kung saan ang pananampalataya ay dumuon kayo. Huwag kayo urong sulong. Doktor ang pananalig mo, dumoktor ka. Gamot ang pananalig mo, doon ka. Pananalig mo'y tubig lang, tubig. Pagka magalinlangan. Ganun kasimple. Kung saan ang pananampalataya nyo, ibibigay ng Ama. Buhay bang Ama? Ngunit, ang dapat mong pagnilayan at tanggapin, siyang iyong pangunahin upang di ka natitigatig, nababahala, natatakot, nag-aalala, nagiging balisa, at nagugulumihanan. Pagpalain kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Yamang naitura na sa inyo ang marapat mga mahal ko, bulayin nyo tantuin ang kadakilaan ng Ama sa buhay nyo, at doon kung paano nyo tatanggaping may katapatan sa puso nyo, siya rin mismo ang magpapagalak na totoo. Sumain nyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ay, napakahirap po talaga ipaliwanag ang Panginoon, ano? Kumisan nga po ako'y nagtatanong Diyos ko, Ama ko, kung di mo ako inaaliw at pinasasaya, at kung di mo ako tinatanglawan, tinililiwanagan ang aking kaisipan para makaunawa, bakit mo nga ba gagawin ito samantalang kumisan? Hindi man alam ng tao kung anong ginagawa mo sa iyong sarili, di ba? Hindi naman alam ng tao kung ano yung sinuko mo talaga, di ba? Hindi naman alam ng tao kung ano ang pinagpapakasakit mo, di ba? Sino lang nakakaalam noon? Ang Diyos lang.
O bakit ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba binibigay mo sarili mo? Anong provetsyong kakamtan mo sa taong pinaglilingkuran mo, lalo na't kinukutsa ka lamang nito? Meron ba? Wala. Ngunit bakit? Ano nga bang dahilan? Masaya ka sa iyong ginagawa. Boy bang ama? Boy bang ama? At yun ay hindi kayang tumbasan ng anuman. Hindi kayang tumbasan at pantayan sapagkat walang nakakapantay sa kaloob na tunay na kagalakan. Yaon ang pahong katotohanan, Diyos, Ama lamang, pagpalain kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng pag-asa at ligaya ng totoo, ng Diyos Ama ang tuwirang manahan, upang sa inyong paghahari ng buhay araw-araw na pamamagitan ng kanyang kabanalan at katotohanan, patuloy kayong matanglawan. Pagpalain muli kayo. Tayo na po. At may